Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin kung anong ganap for Libra. We have the Five of Cups. Libra, Five of Cups is sadness, no? Merong regrets, meron ditong pagsisisi, paghihinayang, ganon, no? Na nararamdaman kayo, kaya nalulungkot, no? Kaya may lungkot na nararamdaman kasi siguro meron kayong naisip ngayon na what if, 'di ba? What if ginawa kong ganito, ganyan, 'di ba? What if sinabi kong ganito, ganyan. Yung mga gano'n ba, 'no? Kaya medyo may lungkot at paghihinayang. Pero, um, sana din ano, Libra, maisip ninyo na, kung yung mga bagay na yon na pinaghihinayangan ninyo or, pinagsisihan ninyo, if that is meant to happen in your life, if that's meant to be with you, 'no, 'di sana nandiya diyan, 'di ba? 'Di sana nahahawakan mo, nakakasama mo, sana nakuha mo, 'di ba? Pero the fact na wala kaya nga pinaghihinayangan mo or maaring hindi nangyari or hindi dumating, kaya ka nanghihinayang, kaya ka nasa-sad, 'di ba? So, ibig sabihin hindi yan para sa'yo. Ibig sabihin, it's not the best for you, kaya hindi nangyari, hindi dumating. Pupuwedeng off timing lang or pupuwedeng it's not really meant for you at all. Pero regardless kung ano man ang rason ng universe kung bakit nawala sa'yo yon, it's not that para pagtuunan mo pa ng pansin 'yan, 'no? Kasi wala na, nakalipas na 'yan, tapos na 'yan. Wala ka na din naman magagawa para gawin talaga ang lahat, 'no, para makuha mo yon. Kasi tapos na, it's behind you. Kaya dapat move forward na lang. Kaya dapat move on ka na from this situation, 'di ba? Kasi wala na, tapos na, nangyari na 'yun, Kaya nga may panghihinayang ka na, kaya nga ang iba sa inyo merong lungkot ng nararamdaman kasi nga wala na, lumipas na 'yun, okay. So, at kapag merong mga ganyang nangyayari, something is being denied of you, 'no, by the universe. Ibig sabihin na meron siyang hinahandang iba para sa'yo. Meron siyang hinahanda na kung ano yung meant for you, kung ano yung mas makakabuti para sa'yo, yun ang dadating. Yun ang ibibigay sa'yo. Kasi hindi rin naman sasayangin ng universe yung oras mo, panahon mo, resources mo sa isang bagay, no, na hindi naman talaga yung para sa'yo. 'Di ba? At hindi niya hahayaan na mapunta ka sa sitwasyon na hindi 'yun ang best para sa'yo, okay. Kaya ibig sabihin nun, there is something else na paparating sa'yo. There is something else na inihahanda ang universe para sa'yo. So, we have Two of Pentacles, multitasking. Maaaring marami kayong tinatrabaho, marami kayong ginagawa, marami kayong inaasikaso sa ngayon. Kaya, yun, you are multitasking, no? Possible din na ang iba sa inyo rito may desisyon na kailangan gawin katulad ng sinasabi ni Two of Swords. This is decision making. Meron kayong kailangang pagdesisyonan pero sa Two of Swords, parang ayaw mo munang tignan, ayaw mo muna 'tong i-consider, ayaw mo muna 'tong gawin, 'di ba? Ayaw mo muna 'tong pagtuunan ng pansin. Parang you are in denial to face, whatever this is 'no, na kailangan mong pagdesisyonan. And yeah, that's okay, 'no? That's okay kung hindi pa handa, kung hindi ka pa ready for it, then bakit mo pipilitin ang sarili mo, hindi ba? Magkakamali ka lang diyan, magsisisi ka lang diyan. Kaya yeah, take your time. Take your time. Alright? So, dito din, puwedeng balance ang hinihingi dito sa'yo. Kasi puwedeng marami kang ginagawa. So, kailangan mo din balansehin ang sarili mo. Balansehin ang buhay mo. Kasi kapag walang balance, no? Nako, mahirap. Kasi diyan nagkakaroon
Diyan nagsisimula yung mga bagay na meron kang nakakaligtaan, meron kang nakakalimutan, may mga importanteng bagay na nami-miss ninyo. So, kapagka gano'n, diyan magsisimula ang problema. Kaya as much as possible, try to balance everything. No, kailangan pag-isipan mo, i-manage mo ng maayos, no, yung mga plano mo. Ano yung mga priorities, 'di ba? Ano yung mga hindi dapat na inuuna ninyo, 'di ba? So, yun, tignan ninyo ang inyong sitwasyon, i-manage ninyo ng maayos para lagi kayong nasa balanse, para walang maging problema as much as possible, 'di ba? So, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. Salamat po. So, we have confidence. Ayan. Be bold. Rise up and stand tall. Feel the fire in your soul. Ayan. So, feeling ko kapag umalis ka na sa ganitong sitwasyon, kapag pinili mo ng to rise above your situation, no, from this. Tumalikod ka na sa sitwasyon ng kalukutan, ganyan. Feeling ko ito yung papalit. No? Mas magiging confident ka na about yourself. Mas magkakaroon ka na ng lakas ng loob, fire in your heart, na mas siguro may marirealize mo na dapat nga, diba, mag-move on ka na sa buhay. Mag-move forward ka na. Kasi otherwise, 'di ba? Wala namang mangyayaring mabuti, maganda kung dito ka sa Five of Cups energy tatambay, 'di ba? Kasi unang-una, pupuwedeng tatamarin ka diyan, mawawalan ng gana, 'di ba? So, walang mangyayari, walang walang pagpo-prosper na mangyayari diyan. Whereas, if you are going to be confident, determined, 'no, kung pipiliin mong maging bold ka and maging adventurous ka. So, diyan na makakasiguro ka na mayroong magandang outcome, no, na dadating. So, we have rebirth. No matter what happens, you can find new wings, rise from the past, and accept the positive change that is coming. So, that is good. This is good. So, yun. So, siguro, kasama na dito yung confidence mo, diba? Magkakaroon ka na talaga, kumbaga mabubuhayan na yung loob, mabubuhay na yung confidence mo, yung self-esteem mo tataas na, yung determination mo mabubuhay na din. Kaya mas pipiliin mo na nga ngayon na magbago or baguhin ang takbo ng buhay mo, baguhin yung sitwasyon mo, 'di ba? So, this is good, no? Na mayroong pagbabagong mangyayari for the better. So, we also have flexibility. Gently flow through turbulence. Life has the ability to shape you, bend, and do not break. Alright? So, pupuwede na ang iba sa inyo rito, eto yung importanteng reminder din para sa inyo na maging flexible ka, maging adaptable ka. Because when you do, mas ano ka, mas magiging magaan ang lahat, 'di ba? Mas magiging magaan ang iyong sitwasyon, kasi 'di ba, hindi ka kokontra, hindi mo pipigilan ng pagbabago, yung mga ganyan. So, mas magiging maayos ang inyong sitwasyon. 'Di ba? Kaya makakarating ka kung saan ka papunta. Kung if you know how to adjust to new situation, to new environment, ganyan. Alright? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.